Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, pinagsabay-sabay na ng ating bida ang mga dapat nitong gawin, habang inihahanda ang lupa, nagsanay rin itong palakasin ang kanyang katawan. Ininom nito ang dugo ng blood python, na sa umpisa ay halos ikamatay na ito ng ating bida, pero bandang huli ay tinanggap ng kanyang kakaibang katawan ang dugo ng legendary snake na blood python. Pagpapatuloy, ipinagpaliban ni Belinda ang lahat ng kanyang gawain at hindi na umalis sa tabi ni Ghislaine. Hindi niya magawang iwan ang isang taong halos hindi na makalakad ng maayos sa sarili nitong paa. Maayos lang ako, makakabawi rin ako agad, sabay ubo ng ating bida. Sa halip na magbigay ng katiyakan, muli na namang nagsimulang bumuga ng dugo si Ghislaine habang inubo, na tila bang isinusuka ang mismong kaluluwa mula sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga ng malalim si Belinda habang pinupunasan ang dugong lumalabas sa labi ng binata gamit ang isang malinis na tela. Makakabawi, paano? Sa tingin mo ba, basta-basta na lang mawawala ang matinding lason na yon? Unti-unti ka nang namamatay. Sino bang matinong tano ang iinom ng dugo ng ahas, at dugo pa talaga ng blood python ang napili mong laklakan? Ngunit sa kabila ng matalas na tinig ni Belinda at ang galit na puno ng pag-aalala sa kanyang tinig, isang mahinang ngunit same time na ngiti ang isinukli ni Ghislaine. Sa paningin ng iba, para lamang siyang isang may sakit na sinasakal ng kamatayan. Ngunit sa kanyang loob, malinaw niyang nararamdaman ang enerhiya na pumapaimbulog sa kanyang katawan. Tulad ng kanyang inaasahan, ganap na gumaling ang wasak niyang katawan sa loob lamang ng 2 araw. Nang mag-umaga, at si Belinda ay naghihintay sa labas ng kanyang silid gaya ng nakagawian, halos hindi siya makapaniwala nang makitang si Ghislaine ay lumalakad palabas na parang walang nangyari. Ha? Totoo bang gumaling ka? Anong klaseng kababalaghan to? Pagtatakang lubos ni Belinda. Ngumiti lamang si Ghislaine at bahagyang iginalaw ang balikat na tila sinasabing, ganun lang talaga, ako pa ba, sambit nito. Bagamat payat pa rin ang kanyang pangangatawan, ang kinang sa kanyang mga mata at gaan ng kanyang mga kilos ay sapat upang mapaniwala si Belinda na siya nga ay nasa maayos na kalagayan. Tama nga ako, hindi ako nagkamali, sabi ni Ghislaine. Lumakas ang kanyang katawan, at higit sa lahat, dumami at lumalim ang kanyang mana, isang biyayang dala ng kamandag. Mula noon, hindi na siya nakapagpigil. Tuluyan ng naging bahagi ng kanyang pagsasanay ang pag-inom ng lason. Unti-unting nauubos ang imbak ng lason. Laging nahahanap si Ghislaine na nakabulagtas sa gilid ng palaruan ng mga mandirigma, nalalason ngunit nakangiti. Hanggang sa kumalat ang mga bulong-bulungan, na ang pinuno ng lupain ay nababaliw na sa galit dahil hindi sumusuko si Claude. Bakit ba ang tigas ng ulo ng punong tagapamahala? Bakit niya pinipilit ang ating kamahalan sa isang pastahan lang? Dati, abala siya sa pagpapaunlad ng lupa. Ngayon naman, parang gusto na niyang mamatay. Kasalanan niya ng punong tagapamahala. Sabi ng taong bayan, hindi natin pwedeng mawala si kamahalang Ghislaine. Hindi, kailanman. Sabi ng mga ito, maging ang mga karaniwang residente ng nasasakupan ay nakahanap ng mga lumang larawan ni Claude at Alfoy, at tila mga taw-tauhang sinaksak ng matutulis na kahoy sa tindi ng galit. At kung iyon man ay isang sumpa o epekto lamang ng labis na stress, lalong lumalim ang mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Claude. Araw-araw, pumupunta siya kay Ghislaine, sinisikap siyang pakiusapan. Kamahalan, tama na po. Ayos lang, ituring na lang nating tabla. Alam niyo bang mukhang bangkay na kayo? Kahit multo, tatawagan kayong kuya. Sabi ni Claude na ang lakas talaga ng tama nito pag nagsalita. Ngunit ang tanging sagot ni Ghislaine ay may halong biro at ubo. Anong tabla? Takot ka lang matalo, di ba? Sabay ubo nito. Arg! Ako na nga itong nag-aalala. Ikaw pa itong nagyayabang. Ano ba talaga? Sabi ni Claude. Kung takot ako, hindi ko to ginagawa. Sabay ubo.
Pero since nandito ka na rin lang, eto, asikasuhin mo to, sabi ng ating bida. Sabay abot ng makakapal na dokumento. Napamura si Claude habang binubuklat ang mga papel. Hayop talaga, sana hindi na lang ako nagpunta. Kaya na nga ako aalis pinapahirapan mo pa ako, pagrereklamo ni Claude. Dahil sa tuwing pupunta siya ay nadidagdagan lamang ang trabaho, tuluyan ng tumigil si Claude sa pagbisita. At sa ikalawang pagkakataon, natutuwa si Ghislaine dahil lumiit ang bilang ng mga nagrereklamo sa kanyang ginagawa. Inilipat niya ang mga trabaho kay Gillian at sa iba pang tauhan. Habang abala ang lahat, lalong nabawasan ang insidenteng bumabagsak siya sa lupa. Isang gabi, habang hawak ang huling bote ng lason mula sa Blood Python, bahagyang natawa si Ghislaine, isang mapait na halakhak. Sinong mag-aakalang dito mauubos ang lahat ng ito? Ang lasong ito, na sanay para sa digmaan at halong tubig, ay nauwi sa kanyang tiyan. Hindi rin naman madali gamitin. Kaya gamitin ko na lang para sa sarili ko. Isang investment ito, sabi ng ating bida na talagang ginawa ng alak ang lason na mula sa Blood Python. Hindi na siya nagpipigil. Diretso niyang ininom ang laman ng bote, hindi na tulad dati na patak-patak lang. Sa pagkakataong ito, kahit ubusin niya ang buong lalagyan, ang tanging naramdaman niya ay bahagyang paghapdi sa kanyang dila. Simula noon, halos wala ng lason na makakaapekto sa kanya. Ngunit katumbas nito, hindi na niya maaaring gamitin ang lason para dagdagan ang kanyang mana. Dito na ito nagtatapos. Umupo siya ng matahimik, isinara ang mga mata, at sinimulang paikutan ang kanyang mana. Mabilis na humalo ang lason sa kanyang dugo at mana, at kumalat sa buong katawan. Pagkalipas ng ilang oras ng walang patid na konsentrasyon, dahan-daang damilat si Ghislaine. Sandaling kumislap ang kanyang mga mata, kulay pula, tilay dugo. Nasusuka na ako sa lason, pero parang mamimiss ko rin ito. Ang huling patak ay naabsorb na ng buo ng kanyang katawan. Ngayon, higit pa sa dating dami ang laman niyang mana. Halos doble na. Napakaswerte ko. Sa normal na kalagayan, ilang taon ang kailangang gugulin upang umipa ng ganoong lakas. Pero sa bisa ng lason, nalampasan niya ang limitasyon. Wala pa yatang elixir na kayang magbigay ng ganitong resulta. Tumayo si Ghislaine at humugot ng maliit na punyal. Marahang hiwa sa palad. Isang mahabang hiwa, ngunit agad itong naghilom. Wala ni bakas ng sugat, kundi ang ilang patak ng dugo bilang patunay. Ito ang sinasabi kong tagumpay. Sa gitna ng malamig na simoy ng umaga, dahan-daang pinisil at binitiwan ni Ghislaine ang kanyang palad, ilang ulit na inuulit ang kilos na iyon, na worry sinusuri ang bagong lakas na nanunumbalik sa kanyang katawan. Isang ngiting may taglay na kasiyahan ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Mula nang matapos ang kanyang mapanganib ngunit matagumpay na pagsasanay sa pag-inom ng lason, mabilis na nagbago. Ang kanyang anyo. Unti-unting bumilog ang kanyang katawan, ang dati payat at halos butot balat na anyo, ngayon ay nababalutan na ng masiglang sigla at bagong anyo. Ang kanyang balat ay tila mas naging makinis, at sa kanyang mga mata ay may liwanag ng buhay na noon ay tila naglaho na. Kahit sa mga hindi bihasa sa kalusugan o pagsasanay, kapansin-pansin ang pagbabagong iyon, isang anyo ng taong hindi na halos makilala. Napakunot-noo si Belinda habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Young Lord, bakit bigla kang parang napakabuhay? Sigurado ka bang hindi ito yung sinasabi nilang huling silakbo ng enerhiya bago mamatay? Sabi ni Belinda na puno ng pagtataka. Tumawa si Ghislaine, bahagyang nilingan ang dalaga. Bakit ba lagi mo akong gustong patayin? Ayos lang ako. Kumakain lang ako ng maayos nitong mga araw. Maayos? Hindi ba lason ang iniinom mo? Tanong ni Belinda na patuloy sa pagtataka bakit biglang nag-iba ang itsura ng kanyang amo. Bagamat puno ng pagdududa ang tinig ni Belinda, hindi niya maipagkaila ang malaking pagbabago sa kalagayan ni Ghislaine. Ang dating mukha ng isang sakitin, ngayoy puno ng sigla at lakas. Sigurado ka bang okay ka na talaga? Kung ganyan pala epekto ng lason, baka gusto ko ring subukan. Sabi ni Belinda na mukhang magpapaganda at magpapaseksi pa ata mula sa lason ng ahas. Sa kanyang mata ay may kumikislap na kuryosidad at, marahil, bahagyang inggit. Agad na umiwas ng tingin si Ghislaine, sabay bulong na parang sa hangin, hindi na ako iinom ng lason, kaya huwag ka nang mag-alala. Sa gilid ng silid,
Nakatayo si Claude, nakapamaywang, at tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi dahil ayaw mo nang uminom. Wala ka nang maiinom kasi ubos na ang lahat ng nakaimbak. Wala nang natira kahit isang patak. At totoo nga, kinuha ni Ghislaine ang huling patak ng kamandag, at ngayon bigla na lamang siyang nagsasabing tapos na siya. Para kay Claude, tila wala na ring saysay ang pahayag na iyon. Ngunit sa kabila ng inis, may bahid ng ginhawa sa kanyang puso. Sa wakas, matatapos na rin ang kahibangan ni Ghislaine sa harap ng buong sambahayan. Kung ganun, nakita mo na rin marahil ang kalagayan ng mga binhi ng trigo, wika ni Ghislaine habang sinusundan si Claude ng tingin. Tumango si Claude, sabay irap. Oo, nakita ko. Mukhang mamumangga ng mga halimaw ang mga yon. Tila nakakita ng kababalaghan si Claude nang una niyang masilayan ang mga binhi na ininfuse ni Ghislaine ng mana. Ang dating butil na kasing liit ng buto ng kalabasa, ngayon halos kasing laki na ng hinlalaki ng isang adulto, at ang mas nakabibigla, may malamyos itong asol na sinag. Hindi ito mga ordinaryong binhi, pagtataka ni Claude. Isang kakaibang presensya ang bumabalot sa kanila, na tila may buhay na naghihintay lamang ng pagkakataong sumiklab. Maganda ang tubo, panahon na para sa susunod na hakbang. Napakunot noo si Claude, hindi na nagulat, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Talaga bang itatanim mo yang mga iyan? Isang linggo na lang ang natitira, tapos magtatanim ka pa. Tama na, kamahalan, tigilan mo na yang kay-abangan mo. Pinagmasdan niya si Ghislaine mula ulo hanggang paa. May kutob siyang mas malalim pa ang dahilan nito. Sandali, hindi kaya gumagawa ka ng halimaw para pag natalo ka, mag-high-ganti ka gamit yun. Sambit ni Claude, bahagyang tumawa si Ghislaine, sabay tayo. Simulan na natin ang ikalawang yugto ng proyekto sa lupa. Ihanda na ang mga manggagawa. Test, talagang hindi titigil ang taong to hanggat hindi siya lubusang napapahiya. Uminom ng lason dahil hindi matanggap ang pagkatalo, tapos ngayon, kumikilos na parang bayani. Bahala ka sa buhay mo. Kung bumagsak to, kasalanan mo, kamahalan. Sabi ni Claude. Muling pinatigas ni Claude ang kanyang loob, binura ang bahid ng awa na minsang pumasok sa kanyang damdamin. Habang abala si Claude sa pagtitipon ng mga manggagawa, si Ghislaine naman ay tumawag sa mga salamangkero. Ano na naman to? Agad na reklamo ni Alfoy pagkarating, halatang walang gana at pagod na pagod. Mula nang umpisahan ni Ghislaine ang kanyang lason training, si Alfoy ang madalas na puntiryang pilitin ng mga tao na sumuko na rin sa pastahan. Minsan, pakiramdam niya'y may tumutusok na karayom sa puso niya araw-araw, parang may nanlilimos ng awa o isinusumpa siya mula sa malayo, hindi niya alam ay parang kinukulam na sila ng taong bayan. Bukod pa roon, tambak ang trabaho. Tuwing may kailangang gawin na masyadong matrabaho para sa mga karaniwang manggagawa, ang mga salamangkero, sa utos ng kanilang kamahalan, ang tinatawag. Ngunit sa dami ng ipinapagawa, minsan naiisip ni Alfoy kung salamangkero pa ba siya o isa na ring ordinaryong kargador, awang-awa na nasa isip ni Alfoy para sa kanyang sarili. Kailangan ko ng mga runestone na may inskripsyon ng mga simpleng spells. Marami ito. Anong klaseng spells? Mga spell na para panatilihing mainit ang paligid, baguhin ang agos ng mana, panatilihin ang halumigmig, mga ganon. Hindi naman ito mahirap gawin. Hindi komplikado. Alam ni Alfoy na kung gagamitin lamang ang mga ito para i-redirect ang mana, tatagal ang mga bato ng mahabang panahon. Gagastos ka ng mahal na runestones para lang sa mga ganyang spell. Ewan ko sayo, pero sige na nga. Para saan mo ba gagamitin? Tanong ni Alfoy. Sa mga binhi, panahon na para itanim ang mga trigo, wika ng ating bida. Walang bahid ng duda sa tono ni Ghislaine, ngunit si Alfoy ay agad na napangiwi. Binabalak kong baguhin ang mismong kalikasan ng lupa. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Alfoy, sabay hawak sa kanyang noo, tila binabayo ng sakit ng ulo. Nakakainis panoorin ng isang taong walang alam sa mahika na tila mas marunong pa sa tunay na salamangkero. Mas makakabuti yatang hindi ko nalang tanungin kung ano ang ginagawa ng isang to. Naalala niya bigla ang isang kasabihang iniwan ng isang matandang pantas. Paano makakamit ang kapayapaan ng isipan? Iwasan mong makipagtalo sa mga mangmang. Hindi yata tama yan. Oo nga, tama ka. Sa kanyang puso, may mumunting liwanag ng pagkamulat. Tahimik na ipinikit ni Alfoy ang kanyang mga mata.
Unti-unting umikot ang mana sa kanyang paligid, marahang yamakap sa hangin sa paligid niya. Napaatras ang ibang salamangkero, nagulat sa biglaang pagbabago ng enerhiya. Pati si Ghislaine ay bahagyang natigilan. Anong kalokohan to? Naliwanagan habang pinag-uusapan ang pagkontrol ng temperatura. Matapos ang ilang sandali, dumilat si Alfoy. May kislap sa kanyang mga mata, at sa kanyang isipan ay kapayapaang matagal niyang hindi naranasan. Tama nga, walang saysay makipagtalo sa mangmang. Kung babagsak siya, hayaan mo. Hindi naman sakin galing ang pera sa runestones. Ngumiti si Alfoy, at malumanay na tumugon, ayon sa iyong utos, gagawin ko ito. Ihahanda ko ang sapat na dami ng runestones para sa lawak ng lupang babaguhin. Bahagyang natahimik si Ghislaine, may konting kaba. Bakit kaya biglang sumunod itong si Alfoy? Sige, bilasan mo lang sana, sabi ni Ghislaine. Tumango si Alfoy. Siyempre, pagkatapos niyang italaga ang runestone task sa mga salamangkero, pinatawag ni Ghislaine ang 100 kataong bearang mandirigma. Si Gillian ang namumuno sa kanila. Sakay sa kabayo, kumpleto sa armas, at sabik sa aksyon, ang mga bearang ito ay hindi maitago ang pananabik. Boss, bakit may mga karo at pala tayong dala? Napakunot noo ang isa habang nakatingin sa kaina hinalang mga gamit. E di syempre, para maghukay, sagot ni Ghislaine, parang napaka-obvious. Maghukay, saan naman tayo pupunta? Umangat, ang mga labi ni Ghislaine sa isang matalim ngunit makahulugang ngiti habang nakasakay sa unahang kabayo. Sa Forest of Beast o gubat ng mga halimaw, sambit ng ating bida, na talagang ang mga ngitian ng mukha nito ay talagang kakabahan ka na. Ano na naman kaya itong iniisip ni Ghislaine, manggagawa kaya sila ng runestone? O ibang bagay ang kukunin ng mga ito? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!